Pagdating natin ng bahay, sinabihan tayo ng ating panganay na anak na may nakawalang sisiw, kaya agad natin hinanap. Then napansin natin na yung ating naglilimlim dito na inahin, ito yung kapatid ng ating SBR, yung pumasa sa exam. Ngayon nagkaroon na siya ng lahi. At yun, nakita natin na may mga sisiw na siya. At yung nanay medyo matapang. Ayan yung mga sisiw niya. Di pa natin makita kung ilan yung sisiw na napisa. Pero yung iba, yung tatlo, tinanggal na natin. May mga nabugok, hindi nabuo. Eto. Yan yung mga hindi nabuo. Then meron pa tayo mga naglilingling dito. Yan. Sunod-sunod yung pagpapapisa natin sa ating mga pinapalahing manok. Mabilis tayo magpapisa ng ating mga pinapalimlima ng mga itlog. Ang problema lang nito ay yung pagpapalaki sa kanila, talagang tiyagaan, hindi madali yung magpalaki sa kanila. Napakahirap. Kailangan mo pukusan. Habang pinapalaki mo sila, kailangan nakasupport yung mga vitamins sa kanila para mabilis ma-develop yung kanilang katawan at saka mabilis lumaki. Kasi pag hindi natin inayos ang pag-aalaga sa ating mga sisiw, ay may tendency mabansot at tumit yung ating mga alagang manok. At ito yung ating isinasala ngayon. Yan ang ating red kelso. Process na to. Ang lahi nito yung SBR at saka yung white kelso natin. Yan ang kinalabasan nila. At ipinapares natin dito sa ating inahin na EAJ. Ito galing to sa kasama natin sa trabaho. Pinapares natin dito para maparami din yung kanyang mga alagang manok. Yan. At dito sa likod meron din tayong naingitlog dito. Ayun, meron ng 3 piraso. At itong puti na to, yan. Nagkaroon siya ng sakit. Ang tawag doon ay limbernick, yung pumapaling yung ulo niya, paikot sa kanyang liig, tsaka yung pag natataranta siya, halos bumubunggo siya kung saan saan. Paikot-ikot lang yung ginagawa niya. Yan yung naging sakit niya. Di ko alam kung anong gamot dun sa limbernick, pero kung mayroon kayong alam, paki-comment lang sa akin para magapan din natin ating manok. Ito yung pinakang broodcock natin. Ang bulik, ang lahi nito ay talagang tested na. Kasi napakadumi ng kanyang tuka. Kumain na naman to ng mga mangga. Dito kasi sa ating manukan, may mga puno tayo ng mangga at yung nahihinog na, yung sobrang hinog na ay kusang nalalagnan na lang at yun yung ginagawa nilang pagkain, tinutukan. Hindi pa natin to pinapalahiyan. Kasi hanggang hindi pumapasa sa exam ay hindi natin pwedeng isalang. Maganda na yung makita natin sa laro, tested na, bago natin paramihin.